Kasabay ng pasukan, balik sakripisyo ang ilang guro na lingguhang bumibiyahe sa dagat para makapagturo sa kanilang mga estudyante sa Zamboanga City. Sa Cebu City naman, inaabot ng 2 oras sa paglalakad ang ilang mag-aaral para makapasok lang sa paaralan. Ang mainit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Pasado alas 6 ng umaga, dumating sa Napo Elementary School sa Cebu City ang magpinsang grade 6 students na sina Jose at Kim Shane Tabornal. Madaling araw pa lang daw, umalis na sila sa kanilang bahay sa karatig na sitio Kahugan na nasa bulubunduking bahagi ng barangay Sapang Dako. Pinili na magpinsang maglakad papasok sa eskwelahan dahil sa hirap sa masasakyan. Wala may eskwelahan dito, good. Anya dito sa Kelisod sa dito kay kuan ra gamay ra andan. Kapoy sad kayo maglakaw kung ang papa maninda siya manggak niya. Kanang usay maglakaw rami usay kwaon sad mi. Si Christy naman, sinamahan ang kanyang 5 taong gulang na anak na kindergarten pupil. Kailangan nilang tumawid sa 3 sapa mula sa sitio Kahugan. Sa una wala pa? Wala sa sapa ra pud mi agi niya. Kung magbaha man gani, magkuan lang sa dogpisi para among abayan. Delikado. Oo. Ayon sa prinsipal ng eskwelahan, mahigit 20 mag-aaral ang galing sa sitio Kahugan. I told the teacher we really have to teach well kay kani mga bata at 2 hours pantaong gilakaw, and they have to the competencies they really have to teach these children with according to their level. Balik eskwela, balik sakripisyo rin ang ilang guro sa mga paaralan sa mga island barangay sa Zamboanga City. Kinakailangan nilang sumakay ng bangka at manatili sa isla ng 5 araw kada linggo. Kaya bukod sa gamit nila sa pagtuturo, may dala rin silang bigas, tubig, damit at iba pa. Kasama nila sa biyahe ang mga security escort na sundalo na magbabantay sa kanila habang nasa paaralan. Malaki pong sacrifice every time na sa pagpupunta kami, sir, lalo na pag masama yung panahon. Kasi yung kailangan talaga namin harapin yung alon, tapos kasama na yung manghangin. Sa gabi, di bateryang solar light ang nagsisilbi nilang liwanag. At di metrong internet naman para sa komunikasyon sa kanilang pamilya at division office. Sa kabila na mahamon, tuloy ang kanilang serbisyo para makapagturo sa susunod na henerasyon. Mula sa GMA Regional TV, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News.